Pati po ito susunod nating topic. Pati po ang Department of Justice, sa pangunguna po ni Secretary Boying Remulla, mukhang tutuluyan si VP Sara. Very disturbing. Disturbing, no? At nakakagulat ang mga pahayag ng ating Vice Presidente. Game! Yun lang po sa reaction lang po sa mga pronouncement po ni VP Sara nitong, lalo na nagpa-press con po siya. Very disturbing. For a person of her rank, second highest official of the land, the remarks are unbecoming, I think. And it does not augur well for the dignity of the office. So we have to treat the office as sacred, I mean, in many ways. Kumbaga mga boss, no, kapag kaharap ka sana sa mamamayang Pilipino, sabi nga ni Kindle Arns TV, dapat nasa katinuan ka. Hindi yung kung ano-ano lang yung pinagkukwento mo. Actually, nasayang po 2 oras natin doon, mga kababayan. No? Siyempre, tayo naman Oy, BP, magsasalita na. Oy, BP, eto na, mag-uumpisa na. Maalalaman na natin kung saan ginamit yung mga pondo, malalaman na natin yung tungkol sa mga safe house na 250,000, lahat yan. Kaso hindi po yun yung nangyari. Wala pong kadise-desente yung 2 oras na nakinig ho tayo. At talaga naman mga kababayan na meron pa po, no? Meron pa pong mga nakikita na posibleng makasuhan po talaga ang Vice Presidente. Sabi ni Cristina Valdez, narinig nyo ba? Sinabi ni Madam Ellie na may audience sa Masilog. Anong Masilog? Sa Masilog, nagalit si Sara Mau at gustong hampasin ng payong, naawat lang. Aba, may ganong insidente pa pala. Dapat tayo kapag lalo na public servant, mga kababayan, kailangan ang laging naipapakita natin para sa bayan. Sabi nga ni, sino ba yon? Mamaya, si Bato, pag-usapan natin. Hindi kasi plastic si VP Sara. Oo, hindi plastic. Sinabi lahat ng kung ano gusto niyang sabihin. Ngunit subalit na tapwat, hindi naman namin yun yung gustong marinig. At ako naniniwala, mga boss, na yung mga sinabi po ni VP Sara, parang hindi naman po para sa bayan yun. Parang sariling galit sa puso at isipan niya yun. Sabi ni Splash Brother, personal na yung tirada niya, boss. Dinamay pa po si Apo Lakay sa politika. Yung nananahimik na Apo Lakay, totoo yan. Maisug. Tuloy. And to speak that way is unbecoming. May sabi pa siyang papahukay daw yung former president. Well, that's very disturbing. If a person can think that way, and she holds a very high position, I think it's very disturbing. Miski ho tayo mga kababayan, lahat tayo, nagulat tayo no? Lalo na yung portion, nung yan nga, yung huhukayin ko yung libingan, parang naging ano tawag doon? Yung sepulturero. Huhukayin ko ang libingan tapos itatapon ko yung labi ng dating Pangulong Marcos Sr. sa West Philippine Sea. Samantalang paulit-ulit nating hinihingan ng pahayag. No? Ang sambayan ng Pilipino, hinihingan ng pahayag ang ating Vice Presidente kung ano ang masasabi sa West Philippine Sea. Walang masabi. Meron nabanggit sa West Philippine Sea, eto pa, itatapon ang bangkay ng dating Pangulo na si Marcos Sr. mga kababayan. Kabastusan, kalapastanganan po, no? Sa pamilya at lalo na po sa mga sumusuporta sa dating Pangulo. May nabanggit po itong si Secretary Boying Remulla doon sa isang, tingin ko inimbita siya no? Inimbita siya doon sa parang pagpupulong, pulong na alam nyo na, no? Interview. May nakikita siyang posibleng maging kaso kay VP Sara. Paano pagka tinuluyan? Alam niyo po, madami po talagang na-offend Madami pong na-offend mga kababayan. Hindi lang po loyalista, hindi lang po sumusuporta sa gobyerno. Ako naniniwala pati po mga kakamping na sila po yung nangunguna dati na ayaw nilang ipalibing sa libingan ng mga bayani ang labi ng dating Pangulo. Na-offend din po sila sa usapang
nananahimik na yung bangkay. Iistorbohin mo pa. Sasalaulain mo pa. Bababuyin mo pa. O, di ho ba, mga kababayan? Tuloy nga po, sir. Lahat naman tayo, hindi natin gusto yung narinig natin. Sa legality nun, sir, ano yung masasabi nyo? Yung parang ipapapagod Ayan. Ano yan, marami kasing approaches dyan, no? Pero it desecrates the memory of a person, it desecrates the peaceful state that he must be in. Mga bossing, nakikita ko ho, malamang sa alamang po, magkatuluyan ito. Magkatuluyan sa kaso, lalo na po may nakikita silang mga butas. Napakadami pong butas nung pahayag ng ating Vice Presidente, mga kababayan. Kaya po i-update namin kayo dyan. Patuloy namin kayong bibigyan ng balita, no? Patungkol dyan, o patuloy namin kayo bibigyan ng mga reaction vlog patungkol po dyan. Sabi ni Rego Adventure, noon sa Caravan sa Commonwealth, ang hinahagisan niya lang ng t-shirt yung mga naka-green noon. Kaso, mas marami ang nakapula noon. Aba. Sabi ni Splash Brother, imbor na lang ugali. Parang hindi lawyer kung mag-isip at sumagot. Nakaka-disappoint na sumusuporta ako kay Sara noong 2022 election. O, biruin nyo. Sabi ni Haya Salem, hindi lang na-offend, Mark. Disturbing yung sinabi niya. Wala sa katinuan ang pag-iisip ng isang taong pag magsalita ng ganyan. At ipinapaalam pa sa atin, ano? Yung pagpugot-pugot ho ng ulo, yung pagputol-putol ng ulo. Kwentuhang manginginom lang po yun. Sana, ang ginawa nila, mukhang si dating Pangulong Duterte naman, palainom naman sa mga interview, mukha lang. No? Mukhang laging lasing po kapag ka nagsasalita. O, nag-inuman na lang sana sila. Para sa ganun, tugma, ano? Hindi pa tayo nadismaya sa ating Vice Presidente. Oh, sabi yan ni Mr. CPA, BS for President of Hell. Oh, Sara Duterte. Anyway, mga boss, dakuin natin yung pangatlo. Ayon po, no, sa mga political analysts, ito pong nangyayari, mga kababayan, sa Bangayan po. Actually, sila lang naman ang bumabangay. Ang ating Pangulo patuloy lang po sa pagtatrabaho No? Bihirang-bihira sumagot ang ating Pangulo at napakaikli lang pong sumagot ng ating Pangulo doon sa mga banat nila. Kaya nga po, yung mga mautog nila, ano nangyari? Wala na, di ba? Tapos na. Nada. Dead. Ubos, wala nang pumupunta. Nanggigigil sila sa first family kasi ang banat nila doon sa mautog nila, mga kababayan, laging first family No? Dahil na din kay Maharlika. Alam nyo naman po na si Maharlika isa din dyan sa mautog-mautog nila. Paano po? Hindi sila pinapansin hindi sila sinasagot Napakadami ng kanilang ibinabanat na walang katotohanan. Siguro iniisip ng ating Pangulo, bumanat lang kayo dyan. Magtatrabaho lang ako dito. Tuloy-tuloy lang po. Kaya lalo pong napapasama sila sa taong bayan. Yung banat nila, sila din ang sumasagot kahit naman walang sagot ang Pangulo. Sige, maglalabas na kami ng ebidensya. Eto na, ang pulburon video. May napala po ba tayo? Ano napala natin doon sa pulburon video? Peke. Di ba? So ngayon, nakikita po ng mga political analysts na tip of the iceberg pa lang to, mga bossing. No? Tuk-tuk pa lang ito. At mas lalalim pa ho ang Bangayan. Ang Bangayan, mga kababayan. Hanggat, siguro wag na nating patagalin. Wag na natin patagalin. Baka kailangan na talaga ng impeachment ng ating Vice Presidente. Kayo po, tatanungin ko, nandiyan, 241 viewers, nandiyan sa comment section, sabihin nyo sa akin, dapat ba, ma-impeach na ang ating Vice Presidente?